Pagkapahiluna sa tagsa mga kasing-kasing Ginoo na masabta ng Lord ang iyong mensahe karubutan ka, Lord God. Lord, ganita, Lord, ang akong baba at ipamaaga sa iyong pulong, Lord God. And then, Lord God, ang mga fresh revelation iyong Ginoo, iyong ipadayag nato sa iyong mga katawan. Ang tanang dugog himaya akong binabalik niya, kanin mo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, glory to God. Amen. So, karong buntaga, we have a new series. Atong series is Intimacy in Prayer. So, ang atong topic karong buntaga mao nga nag-uluhan na ni of the priority of prayer. So, before na magpadayon na ako'y pangutana, simple question, but importante kayo kini. So, what is your priority or what are our priorities in life? So, unsa man jud ang atong mga priority sa atong kinabuhi? Ang atong mga trabaho, ang atong pang responsibilidad, ang atong pamilya, o ang atong mga negosyo? Amen. Mao nga usahay, bisita kaayo ug nalimta na nato ang mas importante nga gustong ipabuhat kanato sa Ginoo. Amen. So, nadaingon siya na kinahanglan ang atong formula sa kinabuhi mao ang Mateo 6:33 nga nadaingon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So, kinahanglan nga sama karong buntaga igahin nato ang atong panahon diya sa Ginoo, sa atong pagsimba diha kaniya, sa atong paghimaya sa ingala, tungod siya ang kagiya sa panangutang, siya ang kagiya sa atong ginabuhi, siya ang kagiya sa atong puso gininhawa, ug ang tanan-tanang panggalamito nato diri sa kalibutan, siya ang nagaprovide ining tanan. Amen. So karon, naghisgot ba of the priority of prayer? So, now may question before tayo padayon. What is prayer? Para sa ninyo. For me, prayer is my personal time to my Father, to my Shepherd, to my friend, to my King of Kings, and to my Lord of Lords. Maunay akong meaning sa akong prayer. Kinahanglan nga mugahin ko og panahon diya sa akong Diyos nga Amahan, tungod siya ang tag-iya sa akong kinabuhi, siya ang naghatag kanakong puso, siya ang naghatag kanakong gininhawa nga makasurvive in kalibutan. Amen. So mauna siya ang meaning para kanako sa akong prayer. Amen. How about you, brothers and sisters? What are the meaning of prayers for you? Amen? Okay. So, ang mga pang-ampo, dili niya siya ingon niya, ako nang kinayan, o responsibilidad nato, o habit nato, kung dili, mauni siya ang lifetime relationship to our God. Ba? Relasyon nato sa atong Ginoo. Usa sa kanila kagabi na ako'y nasira dito matato kayo siya kay pariente siya ni ex-mayor Tata kay Nueva. I-allow siya. So sa parang niya daw, dili na siya musimba. Tapos ako siya gipangutana kung na ba siya relasyon sa Ginoo. Ay dili ra mo ana na siya nga. Pasay ko harapong so dili siya sabi niya, ang iya daw, sa iyang heart, is kanang makatabang siya sa mga taong na ninahanglan, mutabang siya sa simbahan
kinabuhi. Kaya ang atong pag-ampo, mauni siya naghatag og kusog kanako. Amen? Prayer is our breath. Diba? Kumbaga, prayer is the backbone of our life. Amen? Okay. So, nakabalo na. Number 1, Jesus is our examples in prayer. Nag-aingon siya diya sa Mark 1:35 kung sa iyang gibuhat. Kadlawon pagani ni bangon na si Jesus o migawas o miadto siya sa usa ka minaw nga dapit ug nag-ampo dito. So, si Ginoong Jesus, we are the followers of Jesus. So, kinahanglan kung pwede mga igsuon, maningkamot punta nga kung kahintag panahon, alang sa Ginoo, bisag usa lamang ka oras o magpila lamang ka minuto aron sa pag-angko nato. Kay nakahibaluta nga ang pag-angko is importante kaayo. Kay bisan gani kung magbiyahe ka, usahay, kabaluta sa kadalanan nga delikado kaayo kay usahay ang ubang mga driver is pasagad ra. Pero kung mag-angko ta, ubanan ko ang presensya sa Dios, kaubanan ko siya sa atong pagbiyahe, bisan pa man og naatay diha sa unahan na ay madisgrasya, safety ka sa Ginoo. Amen? Tungod ipananigdan ka sa iyang kamilit na dugo nga may gahom. Inuna kagamhanan ang mga pag-angko. Ug mituod jud ko ana. Amen? Na ang pag-angko is powerful kaayo. But pag wala kay pag-angko, mahimo ka powerless. Amen? So, ang atong mga pag-angko, nag-reflex ni siya nga sa matag adlaw, kinahanglan atong buhaton. Kung unsa ang gibuhat sa Ginoong Jesus, maupod ang atong sundon. Amen? Kay ang mga pag-angko, mauni siya naghatag kanakong kusog sa matag adlaw. Nga dili ta maluya. Bisan pa man og natay mga daghang mga problema sa atong kinabuhi, bisan pa man og daghang kang mga kalisod, daghang kang kabalaka, aban muangko ta. Kanang mga kabalaka, ato nang itugyan sa atong Ginoo. Ang atong kabalaka, ang atong kalisod, ato nang itugyan sa atong Ginoo. Ug siya ang magpas-an niini sama sa Ginoo diya sa Mateo 11:28 nga kung kita'y problemado, mutuon kita sa Ginoo. Ug siya na ang mupas-an sa atong gipas-an. Kung unsa pa kabugat ang atong mga ginabatik ng kalisod. Amen? Okay. So, prayer is the cornerstone of our daily schedule. So, kinahanglan sa atong prayer, mugahin jud ta og panahon. Mugahin ta og lugar. Diba? Kinahanglan naa jud tay perfect place nga diin dili ka ma-distract. Bawa, kadlawon, mao man na siya hina, diba mao man na siya hilong, kay wala pa na siya mga tao man ang mata. Mao man na siya panahon nga nga ang atong kaugalingon fresh, diba? Kay bago tang mata. So sa pagbago na itong mata, anong una-una o pasalamatan ako dahil ang atong Ginoo. Amen? So sa diyan ba pasalamatan ako ang Ginoo, malipay na siya ka na to. Nahimuot na siya sa atong kinabuhi. Amen, mga isuon? Hallelujah. So maunay giingon nga, mangita kagay o mangita ko daw ang place na diin, mahimamat nato ang presensya sa Ginoo. Okay. So Jesus found strength in prayer. Sama sa giingon kaya sa Luke 15:16, nag-iingon siya nga, apan miadto siya sa awaaw nga dapit o nag-angkok dito. So kinahanglan ka ng word na miadto is ato din natuyoon. Ba adto ang nato
Amen? Kung dili ka mag-charge of cellphone without recharging is useless. Diba? Magamit ba niyo ang cellphone kung luwag siya? Diba dili? Di po siya magamit kung wala siyang signal. Useless, diba? So, inong anak, ihapon ang atong kinabuhi. Kung dili ta makaangko, maluya ta. Ha? Walay kadasig sa atong kinabuhi. O ganang kanunay, ang atong gibuhat is nakabalutan. Naobserbahan ako na siya sa akong kaugaling, kanunay niya, pakiyas ta sa atong mga desisyon. Kay naman, walay mag-guide ka na to. Walay nagtudlo ka na to. Nga, kaya ka na, ang kaalam mo kahibalo, di ba, sa Ginoo man na nagalikan. So, kung mangayo ka kaalam mo kahibalo sa Ginoo, kung unsa man ang atong desisyon sa atong kinabuhi, iyan ang ingatan. Kung kanang atong desisyon, pinubanan sa presensya sa Ginoo, mahimo din na siyang magmalangso. Amen ba mga igsoon? Yes, hallelujah. Okay, so then is the role of the high priest in the Old Testament. So kani, aron masabtan nato ang role ni Jesus Christ as our great high priest, balik tanaw ta sa Old Testament diha sa Leviticus, Leviticus chapter 16. Kung unsa man ang ipangbuhat o mga pari diha. Di ba ang pari diha is si Aaron. Di ba? Priest siya. Okay. Nakabalo na nga ang trabaho sa priest is a mediator between God and the people of Israel. Di ba? Ang high priest mao'y pataliwala sa mga tao ngadto sa Dios, ilabi na gayon sa mga nakasala. O ingon nga siya pod ang naghalad sa altar para mapasaylo ang mga sala. Amen? So karon ang iyang role mao nga ani siya ang nagpahimangko kanato. O siya pod ang God between the humanity and God. Then, there is a limitation about the high priest in the Old Testament. Ato ning hibaluan kung saan man iyang mga buluhaton sa mga high priest nga limitado lamang. Okay, mauni. Una, priests themselves were sinners and needed atonement. Diba? Si Aaron, usapod lamang siya katawag, human as we are, para murag kita ba, makasala po da, na dili na ito malikayan. Maghanap
sa courtroom, ang usa ka akusado, gihatulan na siya sa judge o iyang sala. Gihukman na siya sa iyang sala nga nabuhat. Halimbawa, kay tungod kay naa may bugat nga mga witness na katunayan na ay katibayan na siya nakasala jud. Diba? So mauna nga kinahanglan ang hukom o ang judge iya siya tagaan og verdict o hukuman yun niya. So ang hukom niya is kamatayo o mapriso siya o mga 10 years, 12 years, 20 years o na iya ang verdict. So, bihang dapita, kumbaga, ikaw ang akusado, mura naman ka, luoy ka, ano na, kumbaga, mura gibatig na dyan kang kaluya sa iyong kinabuhi, kay kumbaga, wala na kay ikasarang nga makaligawas ka anak na hukom diha kanimo. Apan, naay sa kaputa nga nakita ko sa kapingalahan o kapingalahang puta kung naay milagro nakita ko. Ang usa ka abogado, nidoon siya sa huwes o sa judge. Iyang ihangyo ang judge na kung pwede katong akusado makalingkawas sa iyang silot. Diba? So tungod ang judge, usahay kay ang judge di ba matarong man na siya kinahanglan ng tawon judiya kung sa ang eksakto o kung sa ang sayop kailangan ng tun-an, pila ka bulan, pila ka tuig bago na mahuman ang kaso, di ba? So, kanang iyang advocate o kanang iyang abogado, nihangyo ngadto sa judge nga kung pwede siya na lamang ang musalo, di ba? Musalo sa sala sa akusado. Di ba? So maunay gibuhat sa abogado nga iyang kumbaga ako na ako'y abogado nga mukampi ka na ako na siya minaghangyo dito sa judge. So karon ang judge nisugot siya nga iatras ang silot ngadto sa akusado nga tao. So karon tungod anang gibuhat sa abogado nga akong kakampi, mao to siya ginatawag nato nga siya ang nahimutan nga nag-mediate kanako na pinaari kanila na kalingkawas ako sa kasalanan. Nga dapat masilutan ang unta ko o 10 katuig, 20 katuig, o 30 makatuig. Diba? Tungkol sa iyang gibuhat nga pagpanghangyo dito sa huwes, nakalingkawas ako. Mauto nga, ginatawag na to siya o mediator. So, unsa may nagitabo karon? Ang payment o ang silot is nabaliwala na. Kaya nanuman, pag-abot sa katapusan, nahibaluan na ko na katong akusado is napamatudan nga wala ko siya'y kasalanan. Diba? So, namo na siya, dako kayo patin ang mediator. Diba? So, sa nalipay mo na, usa nga akusado tungod na himo siya gawason. Amen? Tungod dito di ay sa paghangyo sa abogado na pamatudan, nagpakita naman siya o mga daghang mga witnesses, daghang mga ebidensya dito na hibaluan nga ang akusado wala diyan kasalanan. Amen? So, mauna siya ginatawag nato o mediator. Amen? Okay. There is Jesus understand and intercede for us. Kanang gibukod sa gihimo ni Jesus Christ para kanato sa pag-intercede. Okay. As our high priest, Jesus sympathizes with our weaknesses. Kapag minsan ko sa atong mga weaknesses.
kinabuhi. Gibati ba taong mga kabugat sa atong kinabuhi? Gibati ba taong ni atong isampit ng mga kalisdanan, kalisod, o kasakit? Nga murag, nakaingon ka nga gipasan din mo ang kalibutan, igsuon, di ka nag-iisa. Naa ang atong Ginoo. Naa ang gahom sa Diyos. Naa ang balang Espiritu na muoy mo tamang kanato. Pinaagi sa atong pag-ampo. Diba? Pinaagi sa atong pag-ampo. Mahimamat na to ang presensya sa Ginoo. Maistorya na to ang presensya, ang Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong. Diba? Pinaagi kung mabasa na to ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay makipag-istorya ka na to. Tapos kung muamro ta, kita na makipag-istorya sa atong Ginoo. Diba? So mga igsuon, silbi pagdasi kanatong tanan. Ako mga paghangyo na kanong dili ginato kalimtan ang mga pag-ampo sa atong kinabuhi. Bisan unsa ka ka-busy sa atong mga buluhaton, mugahim kitang panahon para sa atong Ginoo. Kay nakahibalo ta na ang atong Ginoo mao'y nakahibalo sa tanang butang na atong buhaton sa matag adlaw. Amen? Okay. So, next is the call to prayer. A practical response. So, unsa may response kung mo ang puta? So, unsa may nahinumduman nato nga response sa Ginoo kung mo ang puta? Di ba ang iyang tubag ana is oo, dili, o hula. Kung ang Ginoo mutubag sa atong mga prayer request, o sa atong mga pag-ampo, na oo, sure ko na ang Ginoo nahimuot sa atong kinabuhi. Apan, kung ang Ginoo mutubag gani o dili sa atong pag-ampo, base kinahanglan niya na ato kay usbon sa atong kinabuhi. Diba? Una ako tayo angay nga buhaton alang kaniya. O kung hulan man ang iyang tubag, kinahanglan mapailon punta nga maghulan. Kung ganus niya ihatag. Kaya ang pulong sa Ginoo na gaingon sa Isaiah 60:20 nga, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. So kinahanglan maunay atong buhaton sa atong mga pag-ampo. Dili ta magmadali. Makaingon ta nga sama sa akong mga pag-ampo, akong prayer request sa Ginoo kay tungod sa akong pamilya, wala man nagkahiusa. Nanghangyo ko sa Ginoo nga ang akong mga igsuon magkahiusa na tanan. Kaya kumbaga, ang ako ba yung mga igsuon is unbeliever. Ako ra may nagpatunga nilang tanan. Kumbaga, ako ray reference sa akong mga igsuon. Ang akong mga igsuon is puro mga garbuso. Dili, iya kay pakas anay. Walay nagpaubos. So, dili magbati-bati. Kanunay nag-away, kanunay naglalis. So, maunay akong giampo sa Ginoo. Nga ang Ginoo, muhikap sa tagsa nako ka igsuon, nga maghiusa namin tanan. Kay wala na di ang inahan. O mga tigulang na di ang pundi. Diba? So, kay nakibaluan ko nako na sa akong integrasyon, sa akong lula, na si Lula o si Lolo, nagkamatay na lang ko silang kuha, na wala na bati. Kumbaga wala na pinasayaway. So karon sa daghang pulong nga akong nabasahan diri sa balaang kasulatan, nakahibalo ko nga ang akong lolo ug ang akong lola
Tungod kay ang pulong sa Ginoo, kung dili ka makapasaylo dire sa yuta, dili pud ka pasaylo sa katong amahan dito sa langit. Di ba? So imagine mo nato na wala sila nang pinasaylohan. So feeling ko sa wala sila nang pasaylo sa atong Ginoo. Amen. So maunay ako mga paghangyo sa Ginoo. Prayer request na ko na wala pa jud na to ba? Kay ngano man basic kinahanglan nga kinahanglan pang muluhod pa ko o maayo, kinahanglan pa mapunon pa na ako itong baso nga wala pa ng puno sa akong luha. Kaya nakaibalon na mga igsoon, ang luha sa paghilang nato sa atong mga pag-ako, mauna siya'y bulangan dito sa langit na huwag ipangita sa atong Diyos. Wala ang Diyos nagpangita sa atong ginaingon nga daghan ng mga trumpet. Wala ang Diyos nagpangita ng kaamong sa daghang mga medalya sa pag-eskwela. Kung hindi ang ipangita sa Diyos, kanato is ang atong luha sa pag-ampo nga kinahanglan mo ay atong i-representa dito sa Ginoo. Amen? So mauna na ang atong tubag sa audispal sa Ginoo sa atong pag-ampo is yes, no, or wait. So mauna siya mga igsoon. Okay. Then, karon natin mga practical steps. Set aside specific time each day. O sa may iingon niya sa Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. Diba? So pag meditate nato sa word of God day and night, ato po na siyang sundan sa atong mga pag-ampo. Kaya dili po ka makapilitate sa pulong sa Ginoo kung dili ka mag-ampo. So kinahanglan kita mag-ampo mga igsoon. Okay? Then, sa pagtingin, approach God with confidence. Bilang mga anak sa Diyos, kita, mga anak naman ta sa Diyos. Gidawat sa mga nato, si Ginoong Jesus, na kita mga anak niya, siya ang atong amahan. Confidence ta nga musumbong diya sa atong amahan. Confidence ta na mudahig sa atong amahan. Diba? Kung naatay panalangin ng madawat, diba? Pasalamatan nato ang atong amahan. Kung naatay ipangayo sa atong Ginoo, dili ta mag-atubili sa pagpangayo o mag-request o pag-ampo sa atong Ginoo. Kaya nga naman, iya na confidence na matang mo approach diha kaniya. Tungod kay naatay authority bilang mga anak niya. Badaghan diya ang pangayoon sa Ginoo. Ang atong mga panginahalan sa matag adlaw, daghan kay itong isumbong sa Ginoo. Lord, giaway ko sa akong silingan. So ikaw may akong kakampi. Diba? So daghan jud kang isumbong sa Ginoo. Ug daghan ta pasalamatan sa Ginoo sa mga panalangin nga gibugog na nato sa matag adlaw. Ang atong provision, ang atong kinabuhi, ang atong kusog, maunay gihatag sa Ginoo kanato. Ang aangayan nato pasalamatan. Amen? Kung natin mga problema sa atong kinabuhi, isumbong po nato na sa Ginoo. Lord, tabangin ko sa akong problema. Amen? Okay. Then, sa atong conclusion, dali ra atong message, no? Prayer naman. Okay, sa atong conclusion, sa pagsugod nato, karong tuig, atong ikumitar ang atong kinabuhi sa mga pag-ampo. Mga igsuon, ato ba na promise sa atong Ginoo na this year, Lord, di ko malinong pag-ampo. Okay, nakabalota mga igsuon, prayer is the key of unlocking God's grace, strength, and peace in our life. So, ang pag-ampo, mauna siya'y makaabli sa puntahan. Ba? Para sa mga grasya sa Ginoo. Para sa mga kusog na ganito nato sa matag adlaw. Para sa mga kalipay sa atong kinabuhi. O kalinaw sa atong kinabuhi. Amen?
you. Maka-approach ba ta sa atong Diyos na may kumpiyansa ka? A. Then, let us take time today and every day to draw near to God in prayer. Kung naiyak ingon niya sa Santiago. Draw near to God and He will draw near to you. Amen? So, maunay atong mensahe karong buntaga mga igsuon na importante kaayo ang pag-angko. Na kinahanglan i-prioritize yun nato ang mga pag-angko. Amen ba mga igsuon? Okay, let us pray. Hallelujah. Ginoong Diyos mga bigamhanan, salamat Ginoo sa imong mensahe ipadayan ka na ang buntaga. Salamat Lord sa imong pagpahimangno kanamo mga katawhan nimo Diyos na kinahanglan kanunay kami mag-angko diha kanimo Ginoo kay nasayod kami nga mga pag-angko mao ni siya hinugdan sa tanan sa among kinabuhi, sa among kusog, sa among ginhawa, sa among provision at sa among mga panginahanglan Ginoo. Lord, salamat at tanong maya nabalik niya kaning lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. And love and God bless everyone. God be the glory.